Sama-sama, purihin natin siya. Halika sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Church, purihin ang Panginoon. Halika sama-sama, purihin natin siya. Halika sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay.
Pupurihin ako, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo.
Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Tunay nga na ikaw ay dakila. Tunay nga na ikaw ang tunay na Diyos. Noon at magpakailanman. Salamat, Jesus. Salamat sa iyo. Oh, hallelujah. Patuloy natin pumili ng Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging manahong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng walang hanggang mga papurin pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Oh, salamat, O Diyos. Tunay nga na ikaw ay dakila, Panginoon. Maraming salamat sa iyong buhay, Panginoon. Dinadakila ka namin at pinupuri, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, sa araw na ito, gusto ko pong itaas sa inyo ang aming mga anak, ang mga kabataan, Panginoon. Sa mga nakaraang araw, Lord God, isang malungkot na balita, Panginoon, na ang mga kabataan ngayon ay nasasangkot sa mga trahedya. And Panginoon, gusto po namin itaas ang buhay nila sa iyo, Panginoon. At bilang pong mga magulang at mga nakakatanda po, bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng courage. Bigyan niyo po kami ng boldness, Panginoon, na ipahayag po sa kanila ang salita ng Diyos, Panginoon. Oh, Panginoon, gabayan at protektahan mo po ang aming mga anak, ang mga kabataan ngayon, Panginoong Jesus. Dahil alam namin, Panginoon, na ang buhay na kasama ka, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon, mawawala po ang depresyon, ang anxiety, Panginoon, ang mga pinagdadaanan nilang malungkot, Panginoon, mawawala ang addiction, mawawala po, Panginoon, ang mga masasamang kaisipan, Panginoong Jesus. Kailangan ka po namin, Panginoon, at kailangan ka po ng mga kabataan ngayon, Panginoong Jesus. Itinataas po namin ang buhay nila sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat. Maraming salamat sa lahat po ng biyaya na ipinagkakaloob niyo po sa amin araw-araw, Panginoon. Isinusuko po namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Ikaw ang aming Ama at ikaw ang aming Diyos. Itinataas namin ang lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo, no? Sa liwat, nakuging pasalamat kay Pastor Jesse, Pastor Richard, sa paghatag sa piyon nga makashare naman sa pulong sa Ginoo. Amen? Nalipay ka mo, anak ka mo sa balay sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Iba mga tao doon ko, wala sang plano nga makadto sa simbahan kung Domingo. Doon kay makapoy, tapos kung ano pa naman problema, pero kung palangga mo ang Ginoo mauton, nakatagaan na yung Domingo, totoo diya. Sabado pala nakaplansa ng mga bayo mo, ready ng tanan, doon ka excited ka makati sa church. Okay? So before ko mag-start, mawatol ko sa kinaugalian, mag-joke taan na. Para di kang matuyo, kaya katugnaw sa mga panahon. Ayaw na pamatiyon yung iningat joke. Medyo may gamay nga, no? Pero joke lang. Okay, so ayaw pamatiyan nyo para mag-gets nyo, okay? Ang joke nila about sa kapit, no? May kapit today. Sino ko ni kapit nato na? Ang ayaw nila na, si Dako kay si Gamay. Timing man ang nga joke. Actually, dugay ko na nga joke. Wala ko naging gaya. Kami Gamay, tagang Dako. Si Dako kay si Gamay, kagang tatay nila. Okay? So, si Dako, nag-message sa kay tatay niya. Di padalagin sugo niyang iyang manghod, ang iyang kapit, nga mo si Gamay.
Si Gamaya, wala din siya gawa, kung itaw sa Tagalog pa, pinag-aralan. No? Siya kabalo magbasa, magsulat, pero gisugo siya sa tataya. So, ang sulat sa tataya, ang sa anak niya, nga si Dako, amoy niya ang sulat niya. Ang balya, Dear Tatay, pamatiin niyo ha, especially ang iyang message. Dear Tatay, padalay kami sa kasako nga bugas. Kag itlog, kay wala na kami kwarta. Ang imo na, si Dako. Okay? Get siya? Liwat. Para atis may kidya natin. Namambal ito sa sulat. Dear Tatay, padalay kami sa kasako nga bugas, kag itlog, kay wala na kami kwarta. Ang imo anak, si Dako. So, amo nang message ang sulat ni Dako para kay tatay. Kung samtang naglakad si Gamay, pagkadto sa pagdala sa sulat pagkadto sa katatay, ang natabo, samtang naglakad siya, samtang kung isa gadalagan siya, napalit ina nga papel. Kag nagkalagisi. So, nung natabo, gintagpi-tagpi niya ang papel para lang nga mabasa ni tatay. So, sa nagabot na sa sala balay, sa hinatag ni Gamay ang inangasulat sa kay tatay. So, ang sulat, ginbasa, but before that, review liwat. Dear Tatay, padali kami sa kasako nga bugas, kag itlog, kay wala na kami kwarta. Ang imo anak, Dako. So, amo na yung sulat tutun ko sa after nga gitagpi-tagpi ni Gamay ang inangasulat. Hambalito, Dear Bugas. Ang tatay nagbugas na. Ito sa kamalong sulat mo, ito sa kamalong magbasa mo. Padali kami sa kasako nga kwarta. Grabe ba? Gagalingin ng ulo tatay. Kag-anak, dapat itlog to. Pero nag-anak. Kag-anak, kaya wala na kami tatay. Ang imo itlog, ano? Ang napadala sila? Sorry, joke lang. No? Pero amo na matuod. So, amo na mabudaya ito kung di ka malo magsulat. No, ka ba? Palagpat ka lang. So, amo na matabo sa atong isa. Gets nyo? Okay, para madula ang tuyo natin sa sininga mag-aga. Sa liwat, salamat sa Ginoo sa kaayos ng Diyos. Nga kita sa buong sa sininga aga. Kadami sa presensya sa Diyos kanina. No, sang bisa ko Tagalog, kung Ilonggo, makijindi kita. So, nag-aano sa itong nagipusoon. Kasi nga agatong nga text, mabasa din sa Psalms chapter 95, verse 6. Nakasiling din Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Okay? Liwat, Psalms 95, verse 6. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Okay, so good morning sa liwat sa sininga aga. Today, we will explore a powerful and life-changing topic. Ang sermon ko sininga aga entitled, The Power of Worship. Okay? Ang gahom sa pagsimba. So before that, mag-pray kita, anay. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, giving you all the honor, glory, and praise that belong to you alone. Thank you for gathering us in your presence. We acknowledge that you are holy, faithful, and worthy of our worship. Lord, as we prepare to hear your word on the power of worship, open our hearts, minds to receive what you desire to teach us. Remove every distraction, every burden, and every doubt that would keep us from drawing near to you. Fill this place with your Holy Spirit. May your worship not be merely words or songs, but a sincerely offering of love, surrender, and obedience. Transform our lives as we encounter your presence, strengthen our faith, and renew our passion to seek you daily. Bless the one who will bring your message. Grant wisdom, boldness, and clarity as your word is proclaimed. May every listener be encouraged, challenged, and changed by the truth of your word. May everything we do today bring glory to your name, and may our worship reflect greatness of who you are. We ask all these things in the mighty and precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The power of worship. Hallelujah. Mautod, sa last week, dadamag ang balik po sa Richard nung Pastor Ed, sa next week, kantahong taliwat ang introduction song ta. Gusto ko nga ma-feel sa tao ang presensya sa Ginoo. Bilang alagad sa Ginoo mo to, like kung handle ka church, ang handong gis sa ka pastor is
nga ang tao magpuli nga matasgi sa presensya sa Ginoo. Amen? Hindi lang yan nga masimba ka, pakita ka sa bago mong sapatos, pakita ka sa bago mong bayo, kung ano pa na. So, ang atong ihandong kita is makipag-meet kita, makipag-date kita sa Ginoo paagi sa presensya sa Diyos. Nga sila rin, no? Worship is more than singing songs, attending church, or participating in religious activities. True worship is the heartfelt response to God, to who God is, His greatness, His love, His holiness, and His faithfulness. Throughout Scripture, we see how worship transforms lives, brings victory in battles, breaks chains of fear and discouragements, and draws people into God's presence. Kung kita nagasimba, ang aton focus, nagasaylo, gikan sa aton mga problema, pakadto sa kahawp sa Diyos. Ay na nga, kasi sa aton utod ko, may ginalukdo kita ng problema, may problema ka nagkahulat sa unahan. So, di kita yung malikawan. Kaya ari pa kita sa kalibutan. Amen? Ang pagsimba, nagapabakot sa aton pagtuo, kaya nagapabago sa aton nga mga unahuna, kaya nagapanumdum sa aton nga ang Diyos takos dayawon sa tagsagapanahon sa aton nga kabuhi. Nag-experience naman kita sa kalipay, o kung nagatupang man sa hangkat ng pagsimba, nagabukas ang gamhanan o ganghaan para sa Diyos nga mag-ubra sa aton nga mga tipusoon kag sa mga circumstansya. As we study God's Word today, let us discover how worship can deepen our relationship with Him, release His power in our lives, and transform us from the inside and out. So ano ma-learn natin sa sining aga, mga utod, sa ating mensahe? Number 1, worship changes our focus. Okay? Ang pagsimba nagabago sa aton nga mga focus. Kabali sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Okay? Worship shifts our attention away from ourselves, our worries, problems, desires, and distractions, and directs toward God, His character, His goodness, His purposes. Okay? Kung nagadayaw kita sa ginutod ko, kung nagadayaw ka sa simbahan, kung seryoso ka nga nag-alagay sa ginutod, kung isa nakibot ka nga, nalipatan mo na yung mga problema. No? Kung seryoso ka pala, nga ang pagkanto mo sa simbahan is nga gusto mo mabit ang Ginoo. Ang ating nga pagsimba, ginatuituyan kita pagkanto sa Ginoo. When we focus only our circumstances, our problems can seem overwhelming. No, matun ina ako nagusintrate lamang kita sa atong himtangan, ang atong problema mahimo nga daw mabugat kag mabudlay. Pero may kalang gambal nga kapigado isang panahon na kabugat isang dakalaway gilang si panahon subong. So kamo na ginahambal mo, amo man ang matago sa imo kabuhi. So dapat i-rebuke tang ina nga mga gitawag nga spirit utod ko katong kabuhi kay pagbukta mo sa aga, kung mo na gina-mention mo, amo ginaan the whole day mo sa kabuhi mo. Dapat pagbukta mo, Lord, salamat sa mayong adlaw. Thank you for everything today. Lord, ikaw nang bahala sa unahan. So ako na dapat, hindi nga, ay kalaway naman yung aga na eh. So, pagbukta mo, matulog ka liwat kayo, mamagyapo, nabukta ka. Mamagyapo yung tsura. Joke lang. Wala ka pa kung itsura sa tao. So the reason why sometimes hindi natin ma-feel ang presensya sa Diyos, tungkol kay damo kita ginapanumdum. Ara ka sa church, pero ang mind ara sa gwa. Tama, di ba? Yes. Dapat, no? Dapat ang problema natin sa panimalay, sa office, sa lubrahan, hindi natin pagdalon ihimuon natin, dito pagdalon sa church. Focus kita sa ating mind, sa pag-worship sa Ginoo. And I believe, God will delete everything kung ano man sa mind mo kung ikaw nag-focus sa Ginoo. Doon sila mautod nung biskan sa pag-pray pala sa aga pala kung early ka mo sa church, no? Gusto ka sa bono nga, ara ka sa music pala. Diyan ko man sa iyo, iba sa inyo, malate ka mo, tungkol kayo, nalayo, may rason. Pero kung ara ka sa music, dapat yan nga, during prayer, before sa practice, aragin ka mo, importante ginautod. Because nagasalo kita sa worship sa Ginoo. Doon sino nga sa Old Testament, no? Kung magkanto sa gira, sino ara sa atubang? Ang mga musician. No, parang every time mag-away sila,
ano natabo, gadaog sila. Tungkol kay presensya sa Diyos, ang nagapanguna, kay tungkol sa gahom sa Ginoo, nagadaog ang mga anak sa Ginoo sa munang time. So muna sa ato nutod ko, so di kita na pag i-neglect o ibaliwala now ang prayer because importante kita sa aton. Pagsulod pa lang utod ko, batyaga mo na presensya sa Ginoo. Worship reminds us of God's power, love, faithfulness, and sovereignty. As our focus changes, our perspective often changes too. The situation may remain the same, but we see it through the lens of their faith rather than the fear. Example ko dito ko, imagine looking at the storm through window. So may window mo sa balay nyo, no? Tapos kung may bagyo magabot, inalingling nyo kung kumusta na yan sa guwa. The storm seems to fill your entire view sa isina nga window. Kita mo nung baskus ang hangin, di ka adog, ikadlo, kagulbahan ka, basi makatuman sa inyong balay. So pagliling mo sa bintana, makita mo kung ano, kapaskog ang bagyo, kaya may kalabalin ang mga kahoy. Kasi na nga puno, kag nahadlo ka. Basi inyo naman yung balay nga dason. Apang kung magtulog ka sa kalangitan, sa pihak sa bagyo, ma-realize mo ang bagyo bahin lamang sa dako nga laragway. No? Kung magtulog ka sa langit, sa clouds, makita mo nga gamay lang gali ang bagyo, i-compare mo sa lahat clouds. So worship help us look beyond the storm and see God. Kung tulog ko na problema mo doon ko, may kasabihan sa Tagalog, muna pero ko na ginamention, kung may problema kita kasi laki ng barko, pero ang biyaya ng Diyos, well, Tagalog na tao? Tagalog yung gina-worship, subang Tagalog mo ta? Magkano pangalan nyo? Nabaligya ang ngalan ba? Kung ang problema mo kasi laki ng barko, pero ang biyaya ng Diyos kasi laki ng dagat. Wow, praise God. Ang dagat, there's no end, there's no beginning, there's no end. I mean, hindi ito mabala kung di nag-umpisa, hindi mo ito mabala kung di nang punta sa dagat. So, mo ng grasya sa Ginoo. Amen. So, kaya matlo kita sa problema, takagambay lang sa problema. Yes. Pero may kumaginamba, no? Kung problema mo ang face mo. Di na paglantawa kung problema. Kung problema ang itsura mo, di na paglantawa, kasi magdako pag problema mo. Joke lang mo ito, okay? So worship help us look beyond the storm and see God. Ang pagsimba nagabulig sa ato nga magtanaw sa pihak sa bagyo, kag makita ang kadako nga gamhanan nga at bulig sa Diyos sa aton kabuhi. Amen? Ang pagsimba, wala premi nagabago sa aton nga circumstantial dundumonyo utod ko. Ang pagsimba naton, ang pagsimba, wala premi nagabago sa aton nga circumstansya, sige layon, nagabago yun ay kuntiin ang aton nga mga mata nagatulog. Okay? Sa bailo nga maubos ang aton mga problema, mangin una-unahon kita sa presensya sa gahom kag ang saad sa Diyos. Worship changes our focus. Isa pagit ka illustration na ko, it's about sa camera lens. Okay? May hilig na magpa-picture kung may camera ka. A photographer adjusts the focus of a camera lens to make the subject clear while the background becomes blurred. Okay, makikita ito sa mga movie, no? Kung i-focus ang sa katao, sa background na, nagaburo na sa. Worship is a spiritual refocusing. It sharpens our vision of God and prevents distraction from becoming the center of our attention. Gipatalong sini ang atong pananawan sa Diyos, kag ginapunggan ang mga tublag nga maging sentro sa atong atensyon. Kaya kita nakatulog ta sa problema. So during worship, make sure nga Ginoo dapat ang maging center sa atong atensyon. So nagadayo kita sa Ginoo, sa simbahan o sa balay. So kung isa di gibalikawanon kay arag kasulod kung isa kay kaaway nag-attack sa aton, pwede ka stop, then worship ka, review ka, kag i-review ka nga nagasulod sa mind mo, kaya I believe after that, bagalin, ang hinanga sa mind mo, kag ang presensya sa Ginoo magabulos. Amen? Worship doesn't primarily change God or our circumstances. It changes us by turning our eyes from ourselves and our problems toward God's character, power, and faithfulness. Number 2, worship brings God's presence. Hallelujah. Gina sa nagkanta ito ko, nabatsagay ko kinapresensya sa kayo kanami ko ito. Kaya sugisa, sometimes sa una na, batsagay ko man sa una sa ita pa kami. No, may time ito nga grabe kinapresensya sa Ginoo. So, gabase ko na, gapi yung ako na ko, wala lang pala ko na ginatukan ko, bro. Ni isa, wala man sa may reklamo nga, out of chords ka na,
Salamat sa Ginoo natapos ko nga worship nga wala ko nagatulog, nagapiyo na ko worship sa Ginoo. Ang wala nga ang handom sa church is lakadlaw may 3-4 kita ka group nga team sa church tungod kay di maayo nga the whole month gatukar ka lang, kasumlid ka lang, mas maayo man nga may time nga nag-receive ka. Feel na sa mga sumlider, di ba? No? So, mo to ba, that time, bito nga nakatukar ko, matyaga ko kinapresensya sa ginutod ko, nagapiyo na ko the whole song natapos, tuwid ka namin sa presensya sa Ginoo. So, wala lang ko manumdum, bahala na ang bass pangadaan, ang bass guitar to sa simbahan, fretless. Gusto ng fretless, wala sang fret. Muna, kanda lang na, masala ka lang kamay, out of, paano na diyan, malibag na yun. So, thank God, kanami, wala ba na, nagsalaw ko sa grasya sa Ginoo. Amen? Number 2, worship bring God's presence. Sa Psalms 22 verse 3, yet you are enthroned as the Holy One, you inhabit the praises of Israel. So God is present everywhere. Ang Diyos na sa tanang dapit. Okay? Kasi sa CR ka, sa salakyan ka, anytime you can worship God. Through your mind, through your heart, or mamati ka sa songs, mayroon naman sa mga earphone o ano da. Pwede ka kadaya sa Ginoo, basta hindi ka lang magsigit-sigit na, kaya karoon, basi yaw-yawon ka sa tupad mo. No? So, hindi itungod nga sa simbahan ka lang pwede ka worship, or sa balay. Anytime, anywhere, pwede kita ka worship because of presensya sa Diyos na sa tanang lugar. Amen? Hallelujah. So, a simple illustration like tuning a radio to the right frequency. I don't know kung gagamit pa ka mong radio sa subong. So, kung may radio ka, ginapangitaan mo, sakto gina na channel, kag ma-clear ang sounds. So worship doesn't create the signal, it helps us receive and recognize what's already there. In the same way, worship helps us focus our hearts on God and become more aware of His presence. Through a church setting, you might say, worship invites us into a deeper encounter with God. As we lift our hearts to Him, we often experience His love, guidance, peace, and power in a more tangible way. Utod ko kung nagadayo ka sa Ginoo, kanami utod ko nga kung isa makibot ka lang madumduman mo lang sa ka-verse nga nagapa-encourage mo that time, then gulpi lang ang presensya sa Ginoo nagabot kay kahibig ka. O para ma-suggest, one time mag-drive sa konsalakyan. Tapos kaya pamati lang siya sa mga ano ba yung mga song na, revival song. So, nag-drive siya, kagahibing. So, nag-uwi sa basi, matingala mga tao kagahibing, ibiyan, ng asawa niya. Tungkol kayo sa songs na utod ko, kung may sindihan ng pagkitang song, then kung isa, balik sa iyo, tungkol, maybe that time may problema ka. Di ka namin utod ko, kung isa halos nga na mauntat ka, kung sa diin ka man, tungkol kayo gusto mo na gina nga mag-receive sa presensya sa Ginoo, kag mag-worship. So, I hope nga, nabatyagan man nato na kung gisama ko doon. God's presence is experienced when His people worship Him sincerely. Kung sincere ka nagadayaw sa ginutod ko, I believe ang Ginoo magatandog sa aton. Ang iba na huya magkanta kag mag-worship sa Ginoo sa church. May ara na. Ibang ganitugay na. Ang ginahimot nila, ang ibang sa tao ginahimot nila nga malate kag hulaton matapos ang first worship kag magsulod sa church. Sorry no, kung may naiguan ka na, actually wala masamayan mo na, kag na-late ka, di naambot ko silingon. Hindi sa church natin, madamo nga church. Katamaran mag-worship, nahuya, magkanta, so muna ginahimo nila. So, na-miss nila ang presensya sa Diyos, which is importante para sa atong nagalagad sa Ginoo. Parang sa cellphone mo, dala ka ba sa cellphone mo nga wala na charge? Ano pulo sa cellphone mo? Di ba? Kung as in zero battery mo sa cellphone, walang pulot mo siya, ano pagkadami sa cellphone mo, kung wala na na-charge, hindi mo magamit. Ang mga sa itong kabuhilod ko, kung di natin mabatsagan ang presensya sa Ginoo, ang iyong mga desisyon, gapil may kapalpak, yung mga ginahimo, nagkakalasala-sala ka, tungkol kayo wala sang guidance sa Ginoo, wala sang presensya sa Diyos. Okay? Worship creates an atmosphere where hearts are transformed. In God's presence, there is peace, joy, and renewal. May isa ko kaya illustration na ko sa the temple dedication sa Old Testament. No? Sa ginadedikar sa katauhan ng sa Israel, ang templo, nagasimba sila sing tingob. Kag ang himaya sang Diyos nagapuno sang balay,
singtuman, kagamhanan, nga bagay, nga ang mga pare hindi na magpadayon sa ilang ministeryo. Siguro ang minister at ma-preach pa. Usang worship, naggrabe ang presensya sa ginutod ko. Kasi sa uli, wala lang sa cashier. Wala na sa ka-preach. Tungkol kaya ang gahom sa Ginoo, ang revival sa Ginoo, ara na ang tanang tao, kaya na, kaya lulumpat na, kaya doon na panatabo. So wala na sila kapadayon, wala na ka-preach. Pero ang priest o ang pastor, gatayaw na lang sa Ginoo. Siguro more than 1 hour pa. So I pray a Sunday, matabo mo na sa church natin. Amen? Kaya sa Biblia, dapat mapuno kita sa Espiritu. So, importante mo na sa ato nunod ko. So, may nakabaskog ang presensya sa Diyos kung kita nag-unite sa pag-worship sa Ginoo. I don't know kung nag-pray man ka mo while on the way na ka mo sa church or the night before Sunday, which is Saturday. Kaya ang prayer mo is that, Lord, gusto ko sa pagkanto ko sa church sa buwas, ma-meet ko o mabatsagan ko yung mga presensya. I don't know kung ano na prayer niyo. Kung wala, I hope no nga, amo na yung desire. Because, on the way ka pa lang sa church, natin ko, kung mugin na yung handong mo, kapatsagan mo na sa salakyan pa lang. No? May mga pakitain, may mga makita ka sa Ginoo, parang gusto sa Ginoo, ihambal sa imo, tungkay mo na handong mo. Kung isa may pamahawa, no? Sorry. Okay. So, amo na ko ang dapat napaka-importante sa mga kabuhi. So, I don't know kung nag-pray ka mo sa sina, I hope no nga matabuin na. So, gusto ko nga, basta gusto ko mag-feel ang presensya mo, Lord. So, kung isa ka na, ang ibang tao, Lord, di ko magpuli kung di ko mag-feel ang presensya mo. So, uhawin siya kag that time may problema yung mga tao. So, I hope ma-express, ma-request na ito sa Ginoo na. There's a story about worship brings God's presence. A story about the lamp in the storm. A small village sat beside the sea. One year, a terrible storm came almost every week. Okay, so may kami ng mga bagyo sa atin sa Pilipinas. The villagers became fearful. Fishermen stopped going out to sea. Families stayed indoors, and anxiety filled every home. In the center of the village stood an old lighthouse. May taas nga lighthouse. Mataas, mabag lighthouse, mataas gina siya. Its keeper was an elderly man named Daniel. Every evening, while the wind howled and the waves crashed against the shore, Daniel would climb to the top of the lighthouse and sing songs of praise to God. So, grabe, no? Pinagyo na, pero ang iyaya ginobra, saka sa lighthouse, kag naga-worship, kag naga-pangamuyo. Imbis na madlong sa mabaskog na hangin, pero si Daniel ga-worship. So, sila sa mga tao, some villagers thought that he was foolish. Why are you singing when everything is falling apart? Okay? They asked Daniel, and Daniel replied, because worship reminds me that God is greater than the storm. Grabe, no? So, ang Ginoo, mas tako pa sa storm, ito mapagiging ang problema, mas tako pa ang Ginoo kaysa problema, sinaki ng dagat. So, nga madlo ko sa storm. So, one night, the strongest storm struck the village again. The electricity failed. So, bugin yung pinakadakong na problema sa aton every time may bagyo, brown out. Okay? Frightened villagers gathered near the lighthouse. Nagpalapit sa lighthouse. Through the darkness, they could hear Daniel's voice singing praises to God. Samtang nasa salapit sa lighthouse, umbatian ang kanta ni David. Isa lang siya, pero umbatian niyang tingog. Kagapamati ang mga tao sa taga-village kasi balay nila, guguba na, or basi gabaha na. So, kapalapit sila sa lighthouse. Then as they listened, something changed. Their fear began to fade. One by one, they joined in the songs. Soon, the whole room was filled with worship. Wow, praise God. No? So, ulit, sa nagpamati sila, nanamihan sila, kag dumatsagan lang nga may peace of mind na sila, even though nga, sige, magyan po ng bagyo, kagamat-ama, nagpalapit sila kay Daniel, nagsulod, naging sa room, kag nagkanta sila. Hallelujah. Amen? The storm outside had not stopped. Remember that, no? Wala nag-auntat ang storm, but God's peace filled the hearts of the people. They felt courage instead of fear, hope instead of despair. A young mother later said, when we worship, it felt as if God was right there with us.
Sa kamadre na, wala sa may nag-share sa iya. Pero that time, nabatyagan niya presensya sa Ginoo. Siling niya, yung pamatyagan niya, ang arang Ginoo sa tupad nila. So, utod ko, kung ikaw dugay na nagasimba sa Ginoo, kaya wala mo nabatyagan ang presensya sa Ginoo. Kung nabatyagan na utod ko, wala sila gani kaagi simba, wala kaagi pamati, only that time lang nag-join sila. Kaya nabatyagan na Ginoo. How much more pagin sa aton, nga dugay na kita nagapamati sa kong sa Ginoo, dugay na kita nagasimba sa Ginoo, I believe na posible mabatyagan mo kita presensya sa Ginoo. So, himuon na utod ko, sa di ka lugar makakanto, isli sa balay nyo, try, nga pangamuyo sa Ginoo, nga Lord, gusto ko mag-charge sa imo, pagi sa imo presensya. So the next morning, the village has survived the storm. The people learned an important lesson. Worship did not remove every problem immediately, but it brought an awareness of God's presence that gave them strength to face whatever came. So after that time, naging maisog na sila. Biskan na matabo, biskan ang baba sa Tagalog, lulubog, lilita. Biskan ang tubig, malabo pa sa balay, di na kami madlong, kaya may Ginoo na nga magbuling sa aton. Amen? Ano ang ma-learn natin sinay? When we worship, our hearts turn toward God. His presence brings peace, courage, comfort, and hope, even in the middle of life's storms. Hallelujah. Number 3, ara pa mo na? Yes. Kung natuyo ka, mapulita. Joke lang. Tapit na lang. Katatlo na last, second to the last. Worship breaks strongholds. Okay? Siling sa Acts chapter 16, 25 to 26. I think familiar na sa aton. Feminine na mention sa aton. Like sa itong masong leader. Iba tayo masong lead sila. Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. So imagine doon ko no, that time, kung basahon na ito ng butong time, utod ko natabo sa ilan ni Paul and Silas, kasi na sa puso Ginoo, then gintakop sila, sa tapos ang rason, kaya kapag ayos sa masakiton, tapos ano pang ginahimo nila para sa Ginoo, na priso sila, tungod ka nag-alagad sa Ginoo. Pero natabo, wala lagi na baso ng Ginoo, wala sila nagambal ka, nanikabuhi taman, gasyerta, pero nga, arita diyo, no, wala sila nag-mission sila. In fact, that time, nagadayaw pag isa sa Ginoo, kaya nag-worship sa Ginoo. So, natabo, may natabo nga, milagro sa Ginoo. Inadlo pagigani ang nagbantay sa prisuhan. Iba si malagyo sila kag dakugi nga sa labton sa mga tao. Pero no, that time wala nagpalagyo kag arap sila gyapon. Si Pablo kag Silas nagsimba samtang nag-anto sila kag ang Dios nagdala sang kaluwasan sa sinang lugar. That's why kung may ara ka nga ginpangamuyuan mga utod, especially your unsaved loved ones mo, baguhon gid sa Ginoo ang ginanga tao. Kung kita nagapangamuyo, kung kita naga-worship, ang Diyos magasabal sa ating pangamuyo. Like testimony ni Pastor Jesse, no? Ano nga, manumduman nyo, no? Ko, ang pinakahandom ni Pastor Jesse nga, before mapatay ang mother, nga makakilala kag magbattle sa Ginoo. So grabe, no? Ang ginasang pinaka-importante, kaya ang kalasang tao, hindi mabayadan pila ka-milyon utod ko, para lang maluwas ang minakalang. So thank God, ginsabal sa Ginoo ang desires ng heart ni Pastor Jesse, nagbattle sa Ginoo ang mother ni Pastor Jesse, kag demanding pa. Demanding ang mother niya. Banya, kay Pastor Jesse, anong request niya? Basahin ko Bible, kaya explain mo sa ako. So nakita mo, desire sa heart ng tao kung makakilala sa Ginoo. Amen? So dito pagkulaton ko nga magpasakit pa ato nga ang siblawa sa kusina tiyo, tiyada. So sira na ito sa pulong sa Ginoo, samtang basko pa sila. Iban ka rin, nag-hinulson sila nga subong din ako kakita, subong pa ako nakabato sa Ginoo, di na ako makabasa. Di na ako makalakat pagkato simbahan. So kasubong mga ito, so nga kita nakilala sa Ginoo, kita magdala sa gahom sa Ginoo, kita mag-share sa ila, kaya mabatyagan ang presensya sa Ginoo. Okay? Worship breaks stronghold and worship brings salvation. Hallelujah. Worship is a weapon against discouragement, fear, and spiritual battles. Praise can bring breakthrough even before circumstances change. Ang pagsimba nagaguba sa mga pamangkot, bangod, ginasaylo sila ang atong focus sa kahadlok, sa sala, kabutigan, kag pagpamigos, pakadto sa kamatuoran, gahom, kag presensya sa Diyos. Worship doesn't have power because of the music itself. Worship is power because it helps us focus on God. Amen?
di na yang pagtukar. Of course, may lagi matalented, kag malagi na ginamik, sure gid ano sa church no nga ang mga musician, nagatukar, nagakanta, kasi sila mismo, nag-worship sa Ginoo. Worship leaders, especially, o tanan, no? Tanan actually. If you are a worship leader, you must be a worshiper. Okay? Hindi lang yan, ma-worship ka lang during ma-worship, masumlid ka. I know every day, ila na yan. Kag isa pa, kung isa, church po, ang pastor, ang senior pastor, pwede man ka-request na pwede ka taon ini nga song sa Sunday. Kay, ang dami nga, ang mga sa mensahe ko. Pero, as leaders, lagi na yan, ma-choose ang songs. Tuga sila ang sila masunglit, kaya ginipangamayuan nila na. Then, the senior pastor o the pastor, pwede man ka sa pick some songs na kantaon sa Sunday because I love this song. Okay, so leader, amo man ang magapili mo isa. Okay? Tungod kaya nag-speak sa heart ang ginakakanta, that's why nga ginakanta yung ginakasong. Okay, so mga aga, last but not the least, number 4, worship transforms our lives. Kapati ka mo utod ko? Yes. May mga tao itong nga grabe, mamuyayaw utod ko. So, isa di mo na mas-spelling iya nga muyayaw. Pero samtayang nga nakilala sa Ginoo, kanami na sa maghambal, tungod kayo paghambal niya, pang encouragement na. Imbis na nga, mamuyayaw sa Tagalog mo sa PUTA na. Pagka muna, amen, praise the Lord. Hindi nakakambal na muna kaya. Kasi masuming ka karon, bala mo na kamaturan, tapos simuulo pa. So, dako yung pagbagkutod ko. Ang transform our life, tigil sa madula, kaya ating church, transform. Amen? Praise God. Select sa Romans chapter 12, verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Worship is not only what we do in church, it is how we live every day. So itong ginakabuhi natin utod ko, sa itong tanan, kadadlaw, sa imo na utod ko. Kung may kadlo ka sa Ginoo, ma-follow mo ang gusto sa Ginoo nga himuon nato. A life surrender to God becomes an act of worship. True worship changes our character and draws us closer to God. Tanang kita utod ko, di makita perfect actually. Amen? Pero sa nakilala tang Ginoo, kinalang kita maging perfect. Amen? Kasi kita nag-follow sa Ginoo.